Ortega, pansinin naman natin, kawawa naman. Nagpapapansin nagsampa ng impeachment, walang pumapansin sa kanila. Bank accounts ni BP Inday Sara naisilipin ni Ortega. Ha? Hindi nyo pa pala nasisilip? Ibig nyo sabihin, nagreklamo na kayo na mayroong hindi maipaliwanag na yaman, wala pa pala kayong ebidensya? O yan po ang pagpapatunay, no? Yan po ang pagpapatunay na yung kanilang mga reklamo, impeachment, kaya dapat higpitan yan eh. Kung wala naman talaga kayong binibintang. Kasi pagbibintangan nila, meron pong hindi maipaliwanag na kayamanan. Meron pong hindi maipaliwanag na yaman si BP Sara. So ang susunod po nila dyan, sa hindi may paliwanag na yaman, magre-request sila na pabuksan yung bank account. Kasi yung salin ni BP Sara nakalantad na eh, di ba? Inano po nila yan eh. Pinag-utos po nung bagong ombudsman na okay na. Pero magtataka ka, bakit yung mga congressman hindi pinabubuksan yung mga salin? 'Di ba unfair? Dating Pangulo, si BP Sara, nalaman na yung mga salin. Alam na nila yung salin eh. Ang gusto nila ngayon, makita ngayon yung bank account. Pag merong hindi pareho doon, i-impeach na nila. Utot nyo. Patunayan nyo muna na meron si BP Sara na hindi maipaliwanag na yaman. Simple lang naman po eh. Hindi nyo na mabubobo yung mga tao. Nagawa nyo na yan kay Corona. Nung panahon ni Corona, wala naman pang social media nun eh. Kaya magugulat talaga kayo, parang tago. Ito lang po panahon ngayon ng social media, di ba? Okay. Ang mga magnanakaw dyan sa flood control, binibintang natin sa kanila? Kitang-kita yung yaman eh. Yung mga contractor o yung mga nadalhan ng mga mali-maletang pera at saka yung mga mismong contractor, ano po ang meron sila? Luxury cars, mga mansion, at yung mga pinaka nasa taas po ng sindikato ng flood control, meron pa silang mga jets, meron pa silang mga helicopters. Ang dali lang naman punto ko yun. Kung nagnakaw po si BP Sara, Vice President po siya ng Pilipinas. Hindi po ba? Sa tingin nyo po kung magnanakaw siya, papadaig siya sa mga simpleng congressman? Gusto nyo kasing palabasing magnanakaw eh. Ito ang challenge ko sa inyo. Kung ikaw ganyan kakatalino kay BP Sara, alam mo nagkakanakawan, papayag ka ba ng ninanakaw ng mga congressman ay mas maliit, mas malaki kaysa sa ninanakaw mo? Ang binibintang nyo kasi, magnanakaw si BP Sara pero ang ninakaw niya, dun lang siya nagnakaw sa mga barya-barya. Sa confidential fund lang. Magkano lang yung confidential fund? Magkano yung pinag-uusapan natin? Wala pang bilyon yan. Wala pang 1 bilyon. Bakit siya, Vice President, papayag na daan-daang bilyon yung sinasawsawan nitong mga congressman, tapos siya, wala pang 1 bilyon ang sasawsawan niya dun sa maliitan? Hindi ba? Illogical, di ba? Ikalawang illogical ng pagbintangan siya magnanakaw. Nasaan ang pera na pwedeng nakawin? Naroon po sa, kasama pa sa una yun, di ba? Flood control. Ikalawa, kung magnanakaw si BP Sara, bakit niya aawayin yung mga may control ng budget? Siya nga nagbunyag dyan kay Saldico tsaka kay Martin Romualdez eh. Wala pa naniniwala kay BP Sara na sila may control ng budget. Ngayon, napatunayan natin na totoo na si BP Sara talaga, totoo si BP Sara na si Martin talaga at saka si Saldico ang may control ng budget.
Bakit niya aawayin kung magnanakaw siya? Di ba? Eh di manghingi ka. Pengi akong porsyento, pengi akong maleta. Illogical yung sinasabi niyong magnanakaw sa BP Sara. Pero ang una niyang, numero uno niyang binanatan, yung may control ng budget. O, ikatlo, nasaan, kung magnanakaw si BP Sara, nasaan ang kanyang mansyon sa Forbes Park? Nasaan ang kanyang mga luxury cars? Nasaan ang kanyang mga helicopter at jet? Bakit pag umalis siya sa ibang bansa, sumasakay sila sa eroplano? Bakit hindi siya mag-jet? Di ba? Yung mga logic ninyo, yung bintang ninyo, illogical. Thank you very much ulit kay Amik. Nag-comment ako sa RTVM. Wow, big time project. Ang putya, mga bobo nag-like pa. Big time project. Nakita nyo, pinagmamalaki nila Creek. At hindi, eto pa, hindi nagtayo ng mga kung ano sa Creek. Ang proyekto po sa Creek, huhukayin lang, tatanggalin lang po. Desilting ba tawag doon? Desilting lang po. Yang pinapakita ni BBM tsaka ni Leni Robredo, Creek lang po yan. Tapos, hindi pa po sila, sa likod nga, no? Alam nyo po kung ano lang ginagawa nila? Hindi po yung sinisemento yung gilid, hindi po. Naglilinis lang po, literal. Nakita nyo yung 3 tao na yan, no? Naglilinis lang po sila ng creek. Na ginagawa po yan ng barangay. Diyan po sa kamay nila, uso po yun. Dredging po tawag dyan. Pero, tinanong ko rin po rito kay Google kung ano yung pagkakaiba ng dredging tsaka ng dredging at desilting. Yung dredging, hukayin mo, papalalimin mo, di ba? Kahit po mahukay. Samantalang yung desilting, yung mga recent lang, yung mga recent na talagang basura lang po. Halos basura lang po yung tinatanggal mo. Naglilinis lang po ng basura. Yun po ang pinagmalaki dyan na pinuntahan. Yun po yung sinasabing trabaho. Sa tingin nyo yung trabaho pa po yun ng presidente? Sa kawalan po talaga ng pagmamalaking trabaho, yun na lang. di ba, Ortega? Kayo ang nalalantad. Kung wala kayong patunay, gusto nyo palang pabuksan yung bank account. Paano kayo nagsabi na merong unexplained wealth? Masasabi nyo lang na may unexplained wealth kung may mga jet siya, may helicopter, may mansion siya sa Forbes Park, at saka meron po siyang mga tinatawag nating luxury cars. Yun po, unexplained wealth na yun. Pero yung unexplained wealth dahil nakatago sa passbook, sa binubulan nyo lang mga tao, tsumachamba lang kayo. Dapat sa mga tao na yan, kung ako po, congressman, yan ang una kong gagawing batas eh. Talagang yung bibigatan ko yung pag nagsasampa ng reklamo ng hindi totoo. Okay.